Part 7 na isang OFW na nawalan ng phone kasama ang Philippine SIM card and Saudi SIM. Umpisa na natin. Gusto kong i-highlight dito yung nangyari sa part 4. Bali, di ba, nandun yung Saudi SIM ko sa nawalang phone. So in 10 minutes, prinasas ko yung SIM replacement. Nakuha ko yung mobile number agad and nandito na kagad siya sa phone na hawak ko. Ganun kabilis yung SIM replacement pagdating sa Saudi SIM. So, ang nagiging problema ko na lang talaga is yung Philippine SIM card ko. Dun sa Globe and Smart, pwede kasi natin ma-process yung eSIM replacement online. So, kailangan lang natin silang i-message, tapos patunayan na tayo may-ari ng account na yun or mobile number. Tapos, ibibigay na sa atin yung bagong QR code ng eSIM natin ng Globe or Smart. Dito, wala. Dun sa account ko ng Dito app, so nakapag-login ako doon gamit yung nawawalang mobile number. Tapos, kinontak ko yung customer service, iisa lang yung nagiging sagot nila. Kailangan kong pumunta ng Dito Experience Store. Ang problema, somewhere in this series na to, pinakita ko yung Google Maps, maraming lumabas na Dito Experience Store, pero majority sa kanila permanently closed. Since wala ng Dito Experience Store sa Bulacan and Pampanga, taga Bulacan yung family ko, sobrang inconvenient para sa kanila na pumunta pa ng Maynila para lang sa SIM replacement. And ako naman, since ganun yung experience ko sa Saudi eSIM replacement ko, hanggat maaari, gawin ko lang online. Kaya humingi na ako ng tulong sa NTC. So ito yung email na ginawa ko. Bali yung email na to is naka-address sa NTC mismo. Tapos naka-CC yung dito customer service. Pag gagawa din kayo ng email sa isang institution or isang company, let's say sa bank nyo, kahit sino pa yan, mas maganda, kinukumpleto niyo yung information na ilalagay nyo. Kung ano yung naging problema, tapos complete information tungkol sa iyo, yung personal information mo, tapos mag-a-attach ka ng valid ID. So dito sa email na to, humingi ako ng tulong sa NTC na asikasuhin yung or mag-intervene sa pag-asikaso ng SIM replacement ng nawawala akong number. Kasi sinabi ko na lang din dito na OFW ako sa Saudi and hindi convenient para sa family ko na magpunta pa ng Dito Experience Store na sobrang layo para lang sa eSIM replacement. And since OFW ako, nandito ako sa ibang bansa and hindi naman ako pwedeng umuwi kung kailan ko gusto. Since ang requirement kasi nandito, personal appearance, kaya nagre-request ako sa NTC na baka pwedeng baguhin yung sistema. As much as possible, kung pwede naman gawing remote verification process para lang mapatunayan na ako naman talaga yung may-ari ng SIM na nawawala, is ganun na lang, di ba? Kasi total nagkaroon din naman ng SIM registration. So, pwede natin patunayan yun gamit yung mga valid IDs natin, katulad ng national ID, para mapatunayan natin na tayo talaga yung may-ari nung nawawalang SIM card. Anyway, so dito sa my details, nilagay yung full name ko, address ko sa Pinas na magmamatch dun sa registered dun sa SIM card na nawawala. Tapos, nilagay ko yung contact ko sa Saudi, pati yung mobile number na nawawala. Tapos yun, valid ID na lang for verification purposes. Okay, dito sa next email, bali, supposedly dapat yung araw na to is pupunta na yung family member ko doon sa dito branch. Pero nung natanggap ko to, pinatigil ko. Kasi as much as possible, hanggat pwede maging online yung process namin, ito yung pupush ko. Nung nag-reply yung NTC, doon ako nagkaroon ng pag-asa. Kasi dito sa reply nila, lumabas yung transaction code, tapos may natanggap nga daw silang complaint galing sa akin, tapos pinapagawan ng solution o pinapa-asikaso. Basta kontakin dapat ako nandito para asikasuhin kung ano man yung concern ko. Okay, tapos mag-report daw sa kanila kung ano yung mangyayari within 5 days. Tapos, ito naman yung naging follow-up email ko. Kasi, after 5 days, walang reply yung dito sa email namin ng NTC. Walang movement. Wala ring galaw dun sa loob ng Dito app. So, ayan. Kaya, nag-reply ulit ako sa NTC. Ito naman yung sinabi ko. Dear NTC Consumer Welfare Division, good day. I would like to respectfully follow up regarding my complaint under transaction code, yung binigay na transaction code ng NTC dun sa previous email. Tapos, today marks the 5th day since your office issued the notice to Dito Telecommunity. Ayun, kasi di ba, dun nga sa previous email, nagbigay sila ng 5 araw para gumalaw yun dito. Pero so far, wala nga movement. Ayun, but I have not received any communication or assistance from Dito regarding the replacement of my lost SIM.
I am kindly requesting your guidance on the next steps as my mobile number remains inaccessible and is essential for my banking and government transactions while working abroad. Yun nga kasi 'di ba, kung wala tayong mobile number or wala yung Philippine SIM card natin, hindi natin ma-access yung mga Philippine bank accounts. Yun yung nangyayari sa akin. So hindi ko ma-access yung dalawang bangko ko, yung BPI and Union Bank, may credit cards ako doon, may bill ako doon. Pero ang ginawa ko na lang muna, for the meantime, hindi ko ginagamit yung mga credit cards ko. Tapos yung mga upcoming due dates ko, bali ang ginawa ko is, nagbayad muna ako sa kaibigan ko, pinabayaran ko sa kanya yung Union Bank ko and BPI. Kasi dun sa BPI app, pwede nilang bayaran yung credit cards natin. Basta i-enter lang nila yung credit card number natin. Kung BPI naman is i-enter nila yung customer account number natin para mabayaran yung credit card bill. Tapos yan, so nag-reply ulit si NTC Consumer na ito, good day, we respectfully request your immediate attention and prioritization of this matter. Kindly ensure that this concern is addressed at the earliest possible time. So wala nang time limit pero magbibigay ulit ako ng another 5 days bago mag-follow up dito sa concern ko sa SIM replacement ng dito. So ito yung aabangan natin. Pero sana gumalaw yung dito. Pwede kasing busy lang din naman sila. So ako naman, since mataas yung pasensya ko, okay, maghihintay ako. Pero basta dapat maging online yung SIM replacement na mangyari. Ayun, basta ipipilit natin yung online. Kasi katulad niyan, yung part 4 ng video, ganun kadali mag-request ng eSIM replacement. Pero bakit hindi dito sa Philippine SIM cards natin? Specifically yung dito.